Ang ating pong tampok na kwento ngayon ay may 4 na istorya. At ang lahat po ay nangyari sa isang lugar lamang. Ilan sa mga ito ay hango sa totoong karanasan at ang iba naman ay katang-isip lamang. Sadya pong pinalitan ng pangalan ng ilang mga tauhan sa kahilingan na rin po ng mga nagbahagi ng mga kwentong ito. Halina't samahan niyo ako sa mundo ng kababalaghan at misteryo dito sa Katakot Naman, Pinoy Kwentong Katatakutan. Minsan sa opisina ay nagkakwentuhan ng mga katatakutan. Nagpapasama kasi ang isa naming kaopisinang babae sa kanyang kapwa babaeng supervisor para lang mag-CR. Matagal na rin silang magkaibigan at ganoon sila araw-araw. Marami na rin kasi kaming narinig na kwento tungkol sa ladies restroom ng lumang gusaling yun sa May Gilmore Street, Quezon City. May ilang nagsasabi na kapag nasa loob sila ng CR ay nakakarinig daw sila minsan ng boses ng babae na tila umiiyak o dumadaing at parang humihingi ng tulong. Pero malalaman na lamang nila sa huli na wala naman pala silang ibang kasama o kasabay sa loob ng ladies restroom. Ang nasagap namin na maaring pinagmulan ng kwento ay dahil daw yung naunang kumpanya na umuupa sa gusaling iyon ay masama ang ugali ng amo at masyadong mainitin ng ulo. Maliit man o malaking pagkakamali ng isang empleyado ay nalalaman pa ng buong kumpanya dahil malakas itong sumigaw pag nagagalit at masakit magsalita. Wala raw tumatagal na tauhan ng among iyon. Minsan nagkaroon siya ng sekretarya na nagkamali ng lokasyon na pinagdelibera ng produkto nila at imbes na pagalitan siyang mag-isa lang ay ipinarinig at ipinahiya pa ng kanyang boss sa iba pang empleyado. Nasaktan ng gusto ang sekretarya at tumakbo sa ladies restroom. Dahil sa labis na dinamdamang kahihiyan ay natake ito sa puso hanggang sa siya ay matumba at humampas ang muka sa semento na ikinamatay agad nito sa loob ng naturang ladies restroom. Marahil ay yun daw ang babaeng nagpaparamdam sa bahaging iyon ng gusali. Ang isa sa pinaka nakakakilabot na kwento ay yung tungkol kay Rosalie. Siya lamang ang nag-iisang tagapaglinis doon dahil maliit lang naman ang lumang gusali na yon na may 3 palapag. 4 lamang silang pinapasahod ng may-ari ng building. Si Rosalie na tagapaglinis, ang elektrisyang si Emil at ang 2 gwardiya na sina Jay at Rico na magkasalitan sa oras ng duty. After office hours ay nililinis ni Rosalie ang lahat ng silid pati ang mga restrooms dahil kasama yun sa kanyang daily routine schedule. Gaya ng kanyang nakagawian sa ladies restroom, inuuna niyang linisin ang cubicle na pinakamalayo sa pintuan. Pero nung nasa pangalawang cubicle na siya at abala sa paglilinis ng toilet bowl, ay may narinig siyang boses ng babae na tila umiiyak at para bang nanggagaling sa unang cubicle na katatapos pa lamang niyang linisin. Medyo nagtaka siya dahil wala naman siyang napansin na yabag ng paa na pumasok at sa pagkakaalam niya ay nakauwi na lahat ng mga empleyado. Hindi niya pinansin ang pangyayaring yon hanggang matapos niya ang pangalawang cubicle. Kinuha na niya ang mop at papunta na siya sa pangatlo at pinakahuling cubicle na malapit lang sa palabas na pintuan ng restroom. Pagbukas niya sa pangatlong cubicle ay biglang nagpatay sindi ang ilaw at nakita niya
Sa loob ang isang babae na may mahabang buhok at nakakatakot na muka na nakatitig pa sa kanya na wari ay may galit. Nakaitim na damit ang babae at may malaking sugat sa ilong na para bang hinampas ng matigas na bagay. Sabay sa pagpatay-sindi ng ilaw ay biglang nawala sa harapan ni Rosalie ang babae. Sa takot ay nangatog ang paa ni Rosalie at patakbong lalabas na sana ng restroom, pero biglang tumama ang kanyang binti sa hawak niyang tungkod ng map at kanya itong ikinadapa. Naramdaman na lamang ni Rosalie na hinawakan siya sa binti ng babaeng nakita niya dahil napakalamig ng kamay nito at hinahatak siya palayo sa pintuan. Napasigaw si Rosalie ng "Tulong!" At dito na siya nawala ng malay. Nang magising siya, ay napag-alaman na lang niya na narinig pala siya ng gwardyang si Jay. Kaya siya nasaklolohan at nakatawag ng ambulansya na nagdala sa kanya sa pagamutan. Nagtamo siya ng gasgas sa braso, sugat sa binti at pisngi dahil sa pangyayaring yun. Hindi na rin bumalik sa trabaho si Rosalie dahil sa takot, at ang huling balita sa kanya ay nagkaroon siya ng malubhang sakit at namaga ang binti nito na hindi na magamot ng mga doktor. Ang pangalawang kwento ay tungkol naman sa gwardyang si Rico na stay-in sa 3rd floor ng gusaling yun kasama ang electrician na si Emil. Malaki ang 3rd floor pero walang restroom ang palapag na yon. Ito na rin ang nagsisilbing rooftop ng gusali dahil ang kalahati nito ay open air at ang kalahati naman ay may mga kwartong pang-opisina na matagal nang hindi nagagamit. Naroon din ang quarters ng mga gwardya, maintenance room at kwarto ng electrician na si Emil. Isang gabi ay nagkaayaan silang dalawa na mag-inuman sa 3rd floor dahil aprobado ang leave kinabukasan ni Rico at rest day naman ni Emil. Nakaka5 litro na sila ng beer na may tatakpulang kabayo at parehas ng may mga tama, pero masarap naman ang kanilang kwentuhan, kaya naman nagpasya si Emil na dagdagan pa nila ang beer. Bumaba si Emil para bumili at kumustahin na rin si Jay na kasalukuyang guard on duty sa ground floor. Samantalang si Rico naman ay naiwang mag-isa sa 3rd floor at inayos muna ang kanilang mga pulutan. Habang wala pa si Emil ay naisipan ni Rico na umihi muna sa ibaba, pero dahil ang main restroom ay nasa ground floor ay tinamad ito na pumunta doon at sa halip ay sa 2nd floor na lang siya umihi, na kung saan naroon ang makasaysayang ladies restroom. Hindi naman lingid sa kaalaman ni Rico ang mga kwento tungkol sa restroom na yon, pero marahil bukod sa impluwensya ng alak na nakapagpalakas ng loob niya, ay dahil na rin siguro medyo matagal nang walang kakaibang nangyayaring kababalaghan sa gusaling yun, kaya't naisip niyang wala namang masamang mangyayari sa kanya. Habang nasa loob siya ay hindi napansin ni Rico ang pagpatay-sindi ng ilaw dahil nakapikit siya noon habang umiihi, bunga ng tama ng alak sa kanya. Nang bigla siyang nakarinig ng boses ng babae na paulit-ulit na nagsasalita ng
Dumilat siya at nawala ang boses. Dito niya napansin ang pagpatay-sindi ng ilaw, pero binaliwala niya yun. Ngunit nagtaka siya dahil wala naman siyang nakitang tao, pero parang napakalapit ng boses ng babae sa kanya. Pinagkibit balikat lang ito ni Rico at muling pumikit at patuloy sa kanyang pag-ihi. Hanggang naramdaman na lamang niya na may malamig na brasong dahan-dahang yumayakap sa kanya. Kaya't siya'y napadilat muli. Doon na niya nakita ang nakakatakot na mukha ng babaeng multo na nakaitim na damit at pautos na nagsalita sa kanya ng sa takot niya ay binalak tumakbo ni Rico. Pero sa hindi niya maintindiang dahilan ay hindi siya makakilos. Biglang naglaho ang babae sa kanyang paningin. Hindi pa rin siya makakilos at hindi niya maihakbang ang kanyang mga paa kahit anong pilit niya. Bigla na lamang siyang nanlambot at napaluhod sa kanyang kinatatayuan. Hindi rin niya maikilos ang kanyang mga braso at malamig pa rin ang pakiramdam nito kahit wala na ang pagkakayakap sa kanya ng Black Lady. Hindi na niya alam ang gagawin at sa takot ay nawala na lang ng malay si Rico. Doon siya natagpuan ni Emil na nakahiga sa semento ng restroom. Nang mahimasmasan ay pinagpatuloy pa rin nila ang pag-iinuman, pero sa ground floor na lang dahil kinikwento nila kay Jay ang mga pangyayari. Patuloy pa rin nagtrabaho si Rico bilang gwardiya sa gusaling yon. Pero lagi siyang takot kapag nadadaan siya ng second floor. Hindi naglaon ay naging sakitin si Rico at laging nawawala ng gana sa pagkain. Lagi ring hirap matulog si Rico na lalong ikinabagsak at nagpahina ng kanyang katawan. Naging sobrang payat niya, kaya hindi nagtagal ay hindi na ito katanggap-tanggap na matawag na gwardiya at natanggal ito sa trabaho. Maraming iba't ibang kwento ang naturang ladies restroom, pero karamihan ay nananakot lang ang Black Lady dito sa mga empleyado at ang pinakamalalang epekto ay manghihina at magkakasakit ang mga biktima nito. Pero kakaiba ang susunod nating kwento tungkol sa kanya at sa mga auditors na nag-overnight sa opisina para mag-imbentaryo. Isa kasi sa kanila ang hindi naniniwala sa kwento ng Black Lady ng gusaling yon, at siya ay si Shirley. Siya lang ang malakas ang loob at may kaya na mag-CR mag-isa dahil wala pa rin naman siyang nararanasang kababalaghan sa tuwing gagamit siya ng restroom. Nasanay na sa kanya ang mga kasamahan niya sa accounting department na hindi siya nagpapasama sa tuwing magpupunta siya ng CR. Kaya ng gabing yon ng overnight inventory ay normal lang sa kanya na mag-isa siyang pumunta sa restroom. Wala siyang pinagsabihan na pupunta siya roon at abala rin ang lahat sa kani-kanilang ginagawa. Kaya naman matagal bago napansin ng mga kasamahan niya na mahigit 1 oras na siyang hindi bumabalik sa pwesto niya. Dahil dito ay nag-utos ang supervisor sa dalawa sa kanila na puntahan si Shirley sa ladies restroom at baka kung ano na nga ang nangyari. Pumunta si Elaine at Karen para hanapin si Shirley. Hindi pa sila nakakapasok ay naririnig na nila ang halakak na nanggagaling sa loob ng restroom. Nilakasan pa rin nila ang loob at laking gulat nila
nang makita sa loob na nakalutang sa ere si Shirley at halatang wala sa sarili na tinatanggal ang diffuser ng ilaw. Binasag niya ito at pagkatapos noon ay lumapag na ulit siya sa semento nang dahan-dahan habang hawak ang isang parte ng basag na diffuser. Duguan ang kamay ni Shirley dahil matalim ang basag na diffuser. Napasigaw ang dalawa sa takot at lumabas patakbo tuloy-tuloy sa opisina upang ibalita kaagad sa kanilang supervisor ang nangyayari kay Shirley. Dahil dinig na dinig ng gwardyang si Jay ang mga sigaw ay pinuntahan nito ang pinagmulan, pero wala na doon sina Elaine at Karen nang marating niya ang ladies restroom, dahil nagmula pa si Jay sa ground floor at nasa ikalawang palapag naman ang mga sigawan. Samantalang ang supervisor at iba pang mga empleyadong nag-overnight ay nalaman na ang pangyayari mula kina Elaine at Karen. Papunta pa lang sila sa pinangyayarihan ay nakita nila ang gwardyang si Jay na inaawat si Shirley dahil sinusugatan nito ang sariling braso at naglalaslas din ng pulso sa pamamagitan ng hawak nitong basag na diffuser. At sa pagkakataong ito ay nasa labas na sila ng restroom. Ito ang unang pagkakataon na nakalabas ng restroom ang Black Lady sa pamamagitan ng pagsapi sa katawan ni Shirley. May sugat na rin si Jay dahil malakas ang Black Lady. Nagtulong-tulong silang hawakan si Shirley upang hindi nito saktan ng sarili, pero sadyang malakas ang masamang espiritu na sumapi sa kanya, kaya't pati sila ay nagawa nitong sugatan sa mga braso at kung saang parte ng katawan sila abutin ng hawak nito. Nang maihagis silang lahat ni Shirley, ay nagkaroon ng pagkakataon ng isa pang gwardyang si Rico na barilin ang hita ni Shirley na ikinabagsak nito. Narinig rin kasi ni Rico ang kaguluhan mula sa third floor, kaya't napababa siya na bitbit ang kanyang baril. Bumalik sa katinuan si Shirley at nang masiguro na wala na sa katawan niya ang Black Lady, ay nilapitan nila ito upang maidala sa ospital kasama ang lahat ng may mga sugat. Sa hospital na naikwento ni Shirley ang buong pangyayari na naaalala niya bago siya sapian ng Black Lady. Paglabas daw niya ng cubicle ay sinalubong siya ng Black Lady at sinakalagad sa leeg. Nalalaman daw niya ang mga nangyayari sa kanya ng panahong iyon pero hindi siya makakilos. Gusto niyang lumaban pero hindi siya makahinga sa pagkakasakal nito sa kanya, kaya't doon siya nawalan ng malay. Nagising na lang siya na nakalutang siya sa ere at nakita pa niya sina Elaine at Karen nang pumasok sila ng restroom, pero wala sa kanya ang kontrol ng sariling katawan. Gayunpaman ay naging mapagpasalamat sila at walang naging malubha ang sugat sa mga pangyayaring iyon. Ang huling kwento natin ay tungkol sa dalawang magkaibigang babae. Dahil nga sa alam ng lahat ang mga kwento tungkol sa Black Lady na yon, ay nakagawian na ng mga kababaihan na dalawahan o kaya'y palagi ang may kasama sa tuwing gagamit ng restroom. Mga bandang alas 4:30 ng hapon at malapit na mag-uwian ng mga empleyado nang magpasama si Mabel kay Arian sa restroom dahil medyo sumakit ang kanyang tiyan. Nakiusap si Mabel na hintayin siya dahil medyo matatagalan ito. Pumayag naman si Arian at nagsabing wag siyang mag-alala dahil hindi siya iiwan ito, pero nagbiro na wag lang masyadong tatagalan at baka naman abutin sila parehas ng uwian. Umihi lang si Arian sa isang cubicle at pagkatapos ay nag-ayos na ito sa harap ng salamin.
Habang nananalamin si Aryan, ay tuloy pa rin ang pag-uusap nila ni Mabel. Nang may mapansin si Aryan sa refleksyon ng salamin, nakita niya na ang pangalawang cubicle na kung saan siya nanggaling kanina lang ay dahan-dahan bumubukas ang pinto. Gayong wala namang sumunod sa kanya kanina para gumamit nito. Nagpatay sindi ang ilaw at napasigaw si Mabel na nasa loob ng cubicle. Wala namang ganyanan, Aryan. Ayoko ng ganyang biro. Napasigaw din si Aryan at nasabing, bilisan mo, Mabel. Hindi ako nagbibiro. Nandito ang Black Lady. Ang lumabas kasi sa cubicle ay ang babaeng nakaitim na galit na nakatitig kay Aryan at papalapit sa kanyang kinaroroonan. Kaya nakalimutan na niya ang pangako sa kaibigan at bigla siyang napatakbong palabas. Si Mabel naman ay nagmadali na rin dahil sa natatakot na rin siya sa walang tigil na pagpatay sindi ng ilaw. Paglabas niya ng cubicle ay nakita niya ang sinasabi ni Aryan na Black Lady na noon ay nakatalikod pa lang sa kanya at nakaharang sa pintuang palabas ng restroom. Naramdaman siya nito at takmang haharap na sa kanya. Dahil sa alam ni Mabel na nasa labas na si Aryan at maaring hinihintay siya, ay naglakas loob itong tumakbo papalabas at hindi niya alintana kung bumanggaman siya sa Black Lady. Sa pagtakbo ni Mabel ay tumagos ang katawan niya sa Black Lady at tuloy-tuloy siyang nakalabas ng ladies restroom. Doon niya nakita si Aryan na takot din na naghihintay sa kanya. Nagyakapan sila habang parehas pang nanginginig at luhaan ng mga mata. Nanlalambot pa ang kanilang mga tuhod pero naglakad na sila pabalik sa opisina hanggang mapalitan ng tawanan ang kanilang takot. Dahil isipin mo nga naman, nalampasan nila ang nakakakilabot na pangyayari sa loob ng ladies restroom. At marahil dahil sa likas na madasalin ng magkaibigan ay wala namang napabalitang masamang nangyari sa kanilang dalawa matapos ang pangyayaring yun. Kung nagustuhan nyo po ang ating itinampok na kwento ay maaari lang pong pakilike ang video. Mag-comment ka na rin po at yak na babasahin ko po yan. Kung bago ka pa lang sa aking channel ay mag-subscribe ka na rin po at pindutin ang notification bell para updated ka lagi sa mga bago ko pang ibabahaging kwento. Pwede ka rin pong mag-share ng sariling karanasan para maitampok ko dito sa ating channel. Mag-send ka lang po ng email sa akin na matatagpuan sa description sa ibaba. Salamat po at ingat po tayong lahat.